you should love also your neighbor. And if you love your neighbor, you should also love God. So, hindi mo siya po pwedeng paghiwalayin. It's like, kayo mag-asawa, like, see, intact. Ano? That's the meaning of inseparable core, mga kapatid. So, what does it mean to be a Christian? So, ano nga bang ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano? Mga kapatid, aside from why we are calling a Christian? Because we believe that Jesus Christ is our Lord. Ano? So that's why we are Christian. We are followers of Christ. Kaya tayo tinawag na Kristiyano. Pero ano nga ba yung ibig sabihin na aside from that? Aside from we are believing, our faith is with our Lord Jesus Christ. What else, mga kapatid? Loving God is our highest ideal. So, mga kapatid, pag sinabi mong highest ideal, pinaka number one, ano ba? Number one priority mo, sa iyong buhay. Pinakamataas, di ba? So, let's talk about our own ideal in our life. Di ba, mga kapatid? Tayo may kanya-kanya tayong ideal eh. Si Sis ba, siya ba yung dati-dati nung ikaw ay dalaga pa? Si bro ba yung ideal man mo? O ikaw bro? Siya ba yung, hindi, balik tayo doon sa nagliligawan pa lang. Siya ba yung ideal mo? Di ba? Di ba? So, yun po yung sinasabi ko. We have our own personal ideal. Di ba? Ideal natin, of course, ideal natin, gusto ko may maganda akong sasakyan. Di ba? Ideal ko, gusto ko may maganda akong bahay, malaki. Ideal ko, gusto ko maganda yung trabaho ko, malaki yung sweldo. Di ba? Yan yung ideal natin. Pero hindi masama, hindi po masama na magkaroon tayo ng ideal. Hindi masamang mangarap sa buhay. Kasi hindi masamang mangarap. But, the point is, our highest ideal shall be God. Our God. Kasi you know why? Kasi, yung ating mga pinagpipray na, Lord, sana tumaas yung sahod ko. Diba? Lord, sana maraming blessings na dumating. Yan lahat, naririnig yan ni Lord. Amen? Naririnig yan ni Lord. Pero bakit hindi niya pa ibinibigay? Bakit hindi niya pa ibinibigay sa inyo? Because God is a powerful God. God knows your heart, your mind, and your soul. Kahit yung bilang ng iyong buhok, alam ni Lord kung ilan. Ganun ka-powerful si God. So, ibig sabihin, hindi mo pa kailangan. Alam ni Lord yung pangangailangan mo. Kasi kapag yan talagang kailangan mo na, ipagkakalob yan sa'yo ni Lord. Kasi baka bigla-biglang, nagpipray ka nga, tapos bigla na lang, bigla ka nang dumating sa'yo na baka magulat ka pa. baka atakihin ka pa sa puso, di ba? Kasi yung perfect timing, yung sinasawag na perfect timing, ipagkakalob yan sa'yo ni Lord. Di ba? Yung iba, ideal nila, magkaroon ng anak. Di ba? Minsan di pa rin pinagkakalob. Pero darating at darating, ibigkakalob sa inyo. Kami ni Mrs., matagal din kaming kasal na, Hindi kami magkaanak. Pero pinagkalooban ng Diyos ng anak. Di ba? So, ganun po. Ganun ang ating Panginoon. Ibibigay niya on the right time and the perfect time. Okay. So, ito po. Ang sabi po sa Mark 12, chapter 12, verse 30, sabi dito, the first is this, hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So mga kapatid, isa-isahin natin to, di ba? Napansin nyo, unang-una talaga yung puso. Bakit kaya? With all your heart. So, loving God with all your heart. So, why heart? So, because heart, seat of intelligence and decision. Di ba mapapansin mga kapatid? Iba pag ang puso ang nagdesisyon eh. Iba pag ang puso ang nagdesisyon. Matalino matalino ang puso natin. Di ba pag yung sa pag-ibig, laging hindi kasi natuturuan yung puso. Di ba?
Pero yung isip natin, dahil sa ibang tao, ano, sa surrounds mo, madali kang maano eh, 'di ba? Yung iyong mind, madali kang hindi naman ma-brainwash, pwede rin. Pero ang puso hindi eh. Kasi ang puso kasi natin ay talagang kaya nga sinabi ko kanina, 'di ba? God's love us because He created us on His image and likeness. So ibig sabihin, ang Diyos ay napaka-holy. So tayo, pwede rin, ganun din tayo as normal. Don't forget that, mga kapatid, ha? Ibig sabihin, normal lang sa atin kasi may puso tayo. Sa tingin nyo, pag gumagawa ng masama, di ba? Pag gumagawa ang tao ng masama, halimbawa mga kriminal, sa balita, mapapansin natin, balita, di ba? May pinatay, di ba? May nirape. Ano ang unang sasabihin? Especially yung biktima, halimbawa yung kaanak ng biktima, napakawala mong puso. Di ba? Sabi ng mga nanonood din sa TV, napakawalang puso naman yan. Di ba? Pero hindi nila sinasabing, napakawala namang isip niya, napakawalang utak. Kasi yung puso po, it's pure. So, kaya po magtataka tayo, dapat normal lang sa atin na maging mabuti tayo eh. Kasi, that's the way our God created us. So, yun po yung wag nating kalimutan. Ano? So, what else? Ano sabi po ng isa sa heart? Ano po ibig sabihin ng heart? Symbol of the core of who the man is. Ayun. Kapag kita agad natin, ano, pag may mga tumulong, ano ba, nakita natin yung ating kapwa o ating brother o yung kahit ibang tao, nakita natin, tumulong siya, di ba? Makikita natin yung kanyang kabutihang puso, ano? So, makikita natin agad yung pagkatao niya, di ba? Dahil yan sa kanyang puso. So, yun po yung, kaya sinasabi ni Lord, love your God with all your heart. So, to love God with all our heart means to be totally committed to Him. Kaya po ba? Our commitment. God is asking for our commitment to Him. So, parehas din po sa ating mag-asawa. So, si brother, bro, you're committed to your wife. And sister, committed ka rin, ano? Committed ka sa kanya, sa mag-asawa, di ba? Na magiging faithful ka, di ba? Hindi mo siya sasaktan, di ba? Emotionally, physically, di ba? You are committed. Kasi nga, God united you ano? As one. So your relationship will be intact. So kaya po ganoon, ano? So yun po yung ating hinihingi ni Lord sa atin, ano? To be committed to Him. Pag sinabi committed to Him, totally, ha? Totally, it means 100%. Kaya ba natin ibigay yun? 100%, hindi po pwede rin, sabi mo, 99.9. Kasi may 0.1 pa rin doon yun eh. Alam niyo kung bakit? Hindi po pwede maging 99.9 lang. Kasi yung 0.1, yun yung butas para yung ating kalaban, the evil spirit can come in. Kaya di ba po, yung 0.1% mo, posibleng maging 90%, 80%, 50%, hanggang sa maging bumagsak na, Bumagsak na yung iyong pagiging be a good Christian. Dahil po diyan, kasi lahat po nangyayari sa ating surrounds you, it will affect to you, Kaya po maganda, may magandang ganitong mga teaching, so that we'll be able to ready and aware, yung awareness po, mahalaga yan, awareness. Especially ngayon, di ba? Sa panahon ngayon. And we say committed to Him, it means Him. Don't forget that we are Catholic. We believe in one God, but in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, Hindi po natin pwedeng kalimutan yan, So, as a Roman Catholic, so, tayo, we are proud, that we believe in one God, but in three persons, Okay. This is the question again.
how do we put God first and foremost in our life? So, ayun po, it requires a decision to Him. So, mga kapatid, we need to use our heart to decide, ano, mga kapatid. Kasi pag ang puso natin ang nagdesisyon, ano, it means pure. Ibig sabihin, tama. Talagang hindi, hindi alam mo yung mind na pag sa isip lang, di ba, pag, sasali ba ako sa CFC o hindi? 50, di ba? 50-50. Pero pag nag-decide ka with your heart, hindi, sasali ako. Attend ako ng CLP. Di ba? Talagang walang makakapigil na sa'yo doon because your heart, nag-decide, So, we need to develop a personal relationship. Ito pala. Sabi po pala ito, sabi pala sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Ayan, So, yun ang sabi ni Jesus Christ. If you love me, you will keep my commandments. And we need to develop a personal relationship with Him. So, arising from our dynamic and life-giving relationship with Him as His son and daughter. Do we believe that we are sons and daughters of God? Yes. 100%. Because He created us. Di ba? So, actually, as a living witness, yun nga po, yung sinasabi ko kanina nung sinishare ko about my family, talagang sa aming pamilya, ang laki ng transformation sa amin bilang mag-asawa. Napakalaking bagay. Kaya talaga ako, hindi ko talaga makakalimutan ang CFC, Couples for Christ. Kasi ang laki ng pinagbago sa aming buhay mag-asawa, sa buhay namin with our both families, your in-laws. So both of you, kasi kaya pinagtagpo kayo ni Lord, di ba? Kahit hindi mo siya ideal man or ideal na asawa. Ipinagkaloob yan sa inyo ni Lord dahil siya ang iyong kailangan. So, naniniwala kayo na yung pong asawa nyo, siya po yung inyong perfect match talaga. Yan yung pinagkaloob na sige. Pwede bang sabihin mo sa ating katabi, you're my neighbor. Pwede ba sabihin mo kayo mag-asawa, kayong dalawa, you're my neighbor. Pati rin po sa ating mga you're my neighbor. Kasi ang ating pong neighbor, hindi lang yung ating kapitbahay. Our family itself is our neighbor. So, mga kapatid, how to develop a personal relationship with God? So, paano ba tayo magkakaroon ng madidevelop yan? Of course, spending time with God in prayer and scripture reading. Mga kapatid, talaga pong ang prayer, one of the powerful weapon, Kasi, may problema kayo, magdasal lang talaga. Napakalaki talagang, yun talaga one of the weapon, talagang para, ma-surprise nyo, at ma-solve nyo kung ano man ang kailangan sa problema nyo. So, prayer and reading a scripture. Napakalaga po reading a scripture, Do you know, when you read an scripture, but the evil spirit cannot, hindi siya makakalapit sa inyo. That's the powerful of the gospel, that the scripture, the Bible. Tunay po yan. Kaya kapag medyo nakakaramdam kayo na yung may mga evil na sa inyo, spirit, ay magbasa kayo ng Bible, pray, and read the scripture. Talagang napakaganda pong weapon, So, well, ayun, dito sa CFC, we make sure that, anyway, pagka-graduate nyo, we have a CFC covenant, They are giving some covenant doon nakasulat na mag-pray. Again, it's a reminder, It's a reminder by God, again, You need to pray, reading scriptures, So, it's a power that you will be a part of your life na, Okay. Next, loving God with all your mind and soul. Ito, kasama na, Ba't kaya ito magkasama? Alam niyo po, itong ating katawan, ito ay pahiram lang sa atin ng ating Panginoon. Kasi pag tayo namatay,
wala na to. Wala na yung mga ganda ng ating mga katawan. Di ba? Di ba kapatid? Kapag tayo, yung ating espiritu nandito nandito sa ating katawan. Alam niyo ba kapatid na kapag magkakonektado yung mind and soul, di ba? Di ba sinasabi na kapag iniisip mo pa lang, nagkakasala ka na. Di ba? Ibig sabihin, nag-isip ka ng masama, nagkasala na yung soul mo. So hindi magkasama din 'yan. Because your soul is in our body, ano? Kaya lang hihiwalay lang 'to kapag natapos na yung ating mission dito sa lupa, di ba? So we love God with all our mind and soul by keeping our mind clean and holy. 'Yun. Kaya ba natin mga kapatid? Clean and holy. Our mind. Kaya ba natin, miss? Pero of course, di ba, sinasabi ko nga po, mag-isip lang tayo masama, kasalanan na yun eh. Pero parang ang hirap, ibig sabihin talaga, kailangan laging mabubuti yung isipin natin, ano? Huwag tayong mag-isip ng masama sa ating kapwa, ano? Free from evil and impure thoughts. Sabi po yan sa Matthew 5:28. Free from uncharitable thoughts. Sabi po yan sa Matthew 7:1-5. Free from suspicion that strange relationship, and free from worries, knowing that God will take care of us. Ayun. Mga kapatid, God will take care of us. So, if you have a clean mind, so you will be holy. And if you are holy, God will take care of you. Parang ang sarap mong pakinggan no? God will take care of me. Parang napaka-powerful mo kahit saan ka pumunta, di ba? God will take care of me. Sabihin, hindi ka mapapahamak. Hindi ka maliligaw ng landas. Di ba? Kasi God will take care of everything. Hindi ka na magwo-worry kinabukasan. Ano bang kakainin mo? God will take care of us, mga kapatid. So, we should be very discerning in the use of media and can influence our minds. Ito, ngayon sabi ko nga kanina na our social media. Alam niyo po, napakalaking niyan ha. Lahat po ng tao ngayon may mobile, even the younger age. Kaya napakalaking impluwensya ng social media. Kaya po, dapat hindi tayo paapekto doon eh. Kapag halimbawa, di ba, especially yung mga popular, yung mga artists, di ba? Kapag nababash sila, nadidepress. So ito, hindi po dapat tayo, dapat hindi natin yun hindi tayo affected dapat. Dapat meron tayong limitation, meron tayong boundary, Kasi napakalaking, especially the social media, lahat na lang, especially kapag yun nga, yung popular ka, kapag artist or talagang kahit naman din kahit sa community lang natin, di ba? Magpo-post ka, iba yung iisipin ng ng iba. Tapos, di ba? Kaya dapat talaga hindi tayo papapekto. So, again, God is reminding us, Huwag tayo papekto doon. What we read and watch and listen, we hope can help us become better Christian. Christian spouses, parents, co-workers, and servants. So, kailangan matuto tayo, mga kapatid. Di ba sabi nga, lesson learned. Kailangan matuto tayo sa mga pagkakamali natin. Hindi po pwedeng yung mali, itatama mo pa. Hindi po pwede. Di ba? Our decision and choices must be guided by God's word and not by the ways of the world. Hindi po pwede na kung ano yung in, di ba? Yung ganun eh. Kung ano yung in, gaya-gaya lang tayo lagi, Hindi po pwedeng ganun. Kung ano yung uso, di ba? Dapat meron tayong paninindigan na meron tayong boundary, Hindi po pwedeng kung ano na lang yung uso kahit labag sa Diyos, di ba? Gagayahin natin. Hindi po pwede. Kailangan na we are stick on the right path, when it comes to God's
So, so we can love God with all our soul and being at disposal of God for His purpose and thinking of ways to serve God. Yun. Dapat ito yung iniisip natin, ano? Thinking of ways to serve God. By the way, mga kapatid, our participants, ngayon, you are serving God. Palakpakan natin, ano? You are serving God. Why? You spend time. You spend time, ano? Ngayon, you say yes and you will attend. Nag-decide kayo through your heart na, hindi, attend ako, di ba? So, you spend time here. Now you are really, serving God. Ano? Kasi, masarap matulog, especially hanggang tong oras, di ba? Pero, di ba, nag-consume kayo ng time, ng effort, di ba? So, you are real, ngayon, nag-serve na kayo kay God. So, mga kapatid, God's purpose in life, that's, yan, ito pala, yung model po pala natin dito, when it comes with love your God, with your mind and and soul. Yung pong ating Saint Thomas Aquinas. Ito po yung model po natin dito. Kasi siya po yung Italian priest. Ito po yung niya, Italian priest, doctor of the church. Bakit? Kasi po nung naging pari siya, kinonsider po niya na siya yung gumawa ng theological summary. Sa Latin word po ay Summa Theologica. Siya yung gumawa noon. So, kung po, pwede nating i-search sa internet, So, po yun? It seeks to describe the relationship between God and man and to explain how man's reconciliation with the divine is made possible all through Christ. Yun, maganda po ito. So, ito po yung model natin. So, ibig sabihin, inaalay niya talaga yung mind niya at yung soul niya, sa paggawa nito. Meron po siyang book. So, pwede po nating sa internet, pwede nating basahin. So next, loving God with all our strength. Ayan. May lakas po tayo. Di ba? May lakas tayo. Kaya tayo nandito, may lakas tayo, di ba? So, loving God with all our strength. So, kailangan gamitin natin yung strength, when it comes to serving God. So, loving God with all our strength means giving our time, talent, treasure, and to glorify God. Ito yung sinasabi nating treatise. Yan, sinasabi ko sa inyo, di ba? You're serving God because your time. Binigkalob nyo na kay Lord yung time nyo. And the talent, mga kapatid. If you have the talent, bakit hindi natin gamitin, Gamitin sa pagsiserve kay Lord, di ba? Especially dito sa ating simbahan, We are blessed, ang ganda ng ating simbahan dito. We have also choir dito. Kung magaling kayong kumanta, di ba? Pwede nating, especially sa CFC, meron din po tayong yung music ministry, Pwede tayong mag-join. Gamitin natin yung ating talent. Kung meron pong magaling sa instrument, di ba? Mag-gitara or anumang instrument, musical instrument, gamitin natin, pagsiserve kay Lord. Kasi habang meron pa tayong lakas, yun ang yun ang point dun eh. Kung wala na tayong lakas, halimbawa, wag naman. Halimbawa, tumanda na tayo or nagkasakit tayo, di ba? Nasa ospital tayo. So, paano pa tayo makakapag-serve kay God, kung mahina? We are weak, And the treasure, mga kapatid, is very important also. So, mga kapatid, just to, whatever we have sa ating material man o meron man tayong kayamanan, actually, ang totoo niyan, hindi po yan sa atin, ha? Yun po ay pinagkaloob lang sa atin ng Diyos. Kasi tulad niyan, pag tayo namatay, madadala ba natin yung mga kayamanan natin o kung anumang possession na meron tayo? Hindi natin madadala. So, kaya nga sinabi, lahat yan, pinagkaloob lang ni Lord. At pag yan binawi na, hindi na natin magagamit. Kaya, habang may opportunity pa tayo, na gamitin natin to serve God, di ba? Gamitin natin. Sayang naman. Sayang yung opportunity, na when it comes to treasure, ito po yung, mga finances yan eh. So, sa mga community or any organization,
Hindi naman talaga tatakbo yung isang organization kung wala po talagang pondo. Ano? So kasama po yan talaga. Especially yung ating pong gagamitin natin, especially dito po sa CFC, meron tayong yung ANCOP, yung pong Answering Cry of the Poor. Yan, meron pong mga ginagawang like yung mga pinag-aaral sa Pilipinas, tapos pinatutulong sa may mga sa nasalanta ng bagyo. Yan, meron pong ganon na it's up to you kung magkano yung gusto mong ibigay para makatulong. Of course, naubos na yung time ko. Our perfect model for loving God are Jesus and Mary. So, agree po tayo dito? Why Jesus and Mary? Kasi si Jesus po, bumaba siya dito sa langit, dito sa lupa, galing sa langit, para what? Para tayo turuan na to become humble, Yung humility ni Jesus Christ, yun ang walang makakano doon eh. Yung humility, kahit siya ay Diyos, di ba? Yung humility niya, yun yung itinuro niya sa atin. Kaya, kailangan po nating maging humble, Di ba? Sabi nga, kung sino yung mga nasa baba, ay siyang itataas. At yung mga nasa taas, ay yung ibababa. So, kaya kailangan mga kapatid, while we are serving God, dapat number one, yung to be humble, yung ating humility, nandun. And Mary, why? Why is a perfect example also? Because Mary, when it comes obedient, wag sinabi, kasi inobey niya, kung ano yung kagustuhan ng ating Diyos na magbubuntis siya through the, lalang ng Espiritu Santo, So, nag-yes siya. Parang ngayon lang din, di ba? When they invite you to CLP, you said yes, di ba? It means you're obeying God. So, loving our neighbor as ourselves. Of course, mahal natin lahat ng ating sarili. Di ba? So, kung ano yung pagmamahal natin sa sarili, dapat ganun din yung pagmamahal natin sa ating neighbor. Okay. You shall love the Lord your God. Ito po yung ito parehas lang ito nung sa Mark. Ito po ay galing naman sa Matthew kasi ito yung si Jesus Christ tinanong siya ng isang ng Pharisees. Ang sabi niya, ano ba yung greatest commandments? Ang sinabi ni Jesus Christ yung ito yung two commandments. You shall love the Lord with all your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And this is the first commandment, And the second is, you should love your neighbor. Ayan po. Okay? So, sabi po sa John 13:34, love as Jesus. So, sabi po doon, I give you a new commandment, love one another as I have loved you. So, you should love one another. Okay? So, mga kapatid, who is my neighbor? So, yung mga kapatid, sabi ko nga pa sa inyo, our families, yung kapitbahay natin, hindi lang yung kapitbahay natin, your families, yung anak natin, yung mga biyanan natin, your colleagues, di ba? Yung katrabaho mo na ibang lahi, lahat yan is our neighbor, Okay, am I being neighbor to others? So, yung mga kapatid, pag sinabing neighbor, ibig sabihin, ito po yung more on or about corporal works of mercy. Ayan, kapag ano ba yung mga corporal works of mercy as a Christian? Yun yung, 'di ba, dumadalo sa may sakit, 'di ba, sa ospital, 'di ba? Nagbibigay tayo ng pagkain sa mga walang makain, walang mainom, 'di ba? So, yun po yung corporal works. So, it means yun po yung dapat nating gawin, it means kapag ginagawa niyo yun, you're a neighbor. You are a real neighbor. Pero pag hindi po natin masasabi na ikaw ay neighbor, Okay. So, wala na oras. Okay. So, at this moment, mga kapatid, can I call my sharer, So, about this loving God and loving neighbor. So, none other than po my wife, Sis Joy Garcia. Thank you. Share ko? Nawala na. Ayun, Sis Joy, loving wife ni bro. Sabi ka ang ninong ko nangungulit sa likod. Ayun, good afternoon mga kapatid. I'm here to share about loving God and loving neighbor. So first, I know that you love God kasi when the time na may nag-invite sa inyo to attend this CLP, you are here. So it means you love God.
It's siesta time. It's weekend and may time sana tayo to be with our family, to go out, to go to city, di ba? Ganyan naman talaga pag weekend. But you choose to be here to attend this CLP training. Ano po? Kaya napakaganda at nakikita namin yun sa inyo, yung pagmamahal, ang pagmamahal sa Panginoon is not only this CLP, but of course, loving our neighbors as well. So, how can we love our neighbors? So, sabi nga, di ba, we should love ourselves first bago natin, nakalimutan ko CLP nga to, hindi pala to YFC, napapa-English tuloy ako. Pwede pala ako mag-Tagalog ngayon. Ayun, we should love, kailangan daw muna nating mahalin yung sarili natin ng buong-buo, 100%. So we can share this love to others, to our neighbors, as well as kay God, di ba? Kasi isipin po natin, pag hindi natin mahal yung sarili natin, paano tayo magmamahal ng kapwa natin? So we should start first to ourselves. Love ourselves so we can freely give our love to others. And we shouldn't be choosing whom we will love. We should love everyone around us. Yun po yung, di ba, yung nasa Bible din po. Hindi porket mahirap siya or siya ay pulube, hindi na natin sila dapat mahalin. Dapat po lahat ng nasa paligid natin, kailangan mahalin po natin as how God loves us. Kasi si Lord, hindi po niya pinipili kung sino yung minamahal niya. Every one of us, His child, He loves us. Ayun lang po yung sharing ko. Amen. So, as my conclusion po sa talk na to, no? Loving God and loving neighbor have been likened to the vertical and the horizontal parts of the cross. One direct upward, that is upward to God, while the other as horizontally towards our fellow men. Ayun, no? So, ito po. It means we need to embrace the others. Ano? So, mga kapatid, handa mong yakapin ang iyong kapwa, anumang estado sa buhay, mayaman man o mahirap, pangit man o maganda, di ba? Kaibigan man o hindi, maitim man o maputi, di ba? Panguman o matangos ang ilong. Di ba? Pinapautang ka man o hindi, di ba? Sabi nga ni Father Willie Atienza last sa Sunday, sa kanyang homily, serve God with joy. Joy. Ako lagi ako may joy kasi asawa ko Joy. Hindi, joke lang po. Joy, it means J-O-Y. It means stands for Jesus. And O stands for others. And Y stands for you. Every one of us. Okay? So, brothers and sisters, loving God and loving your neighbor will definitely develop your personal relationship with our Lord Jesus Christ. And there will be a huge, believe me, there will be a huge transformation that will happen and experience in our life. So mga kapatid, yung transformation, kung ano man yung naranasan namin, I'm sure, ganun din ang ang may experience nyo. And mga kapatid, hindi natin alam, di ba? Marami kasing last 1 minute. Di ba si Saint Paul. Lahat nakakakilala dito kay Saint Paul, right? Talagang kilala si Saint Paul. Every misa natin, di ba, marinig natin a letter from Saint Paul, di ba? Si Saint Paul po, siya lagi against kay Jesus Christ. Lagi siyang kung ano yung mga katuruan ni Jesus, against siya. Lahat niya, binabaliktad niya. Pero anong ginawa sa kanya ni Lord? May narinig siyang boses. Sabi niya, ang pangalan kasi ni Saint Paul sa Jews ay Saul. Saul, why are you persecuting me? Di ba? Tapos, sinanong niya, sabi niya, who are you? Di ba? Sabi niya kay Paul, I'm Jesus Christ. Simula noon, nag-convert siya into Christian at doon na nagsimula yung kanyang So parang ganito rin po. Marami na akong I'm already 10 years in our community. Marami na akong na-meet na mga nagtutok din na ang sabi nila,
talagang ayaw na ayaw nila sumali sa CFC. Pero nung sumali sila sa CFC, doon sila yung mga naging leader. Bakit? Parang ganoon din kay Saul, na naging Paul. Di ba? Na kung sino ayaw kay Jesus Christ, pero kapag ginamit ka ni Lord Jesus Christ, itatransform ko niya to be holy. At that holiness, you will share it to our brothers and sisters. And for that, may God be praised, mga kapatid. Sorry. Ayan, bro Eugene, maraming salamat. Ilang bagsak ba yan kanina?